Ito na po ang update po tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Napakalungkot, sabi po ng nag-chat po sa atin, napakaraming sumusuporta sa ating ex-president. Kaya lang wala tayong magagawa kung ang batas man po ay maghabol sa iyo. Kaya dapat po natin na maipaabot ito. Ito po yung iwasan po ninyo na gawin doon sa Davao para hindi po tayo mapapahamak. At saka meron natuklasan si kaibigan tungkol po sa kalagayan po ng ating ex-president. Kung ito man po ay mangyari ang pag-aresto sa kanya, ito po ang kanyang mapapaabot sa inyo. Dapat po talaga tayo maghanda, lalo na po ay hindi po basta-basta na si Tatay Digong na kanilang kinakalaban. No, kapag ang batas po talaga ang maghabol, wala po tayong magagawa at wala din po silang magagawa. Kaya ito po, kaibigan, ano pong babala po inyo na nakikita at ano po talaga yung natuklasan? Ang natuklasan ni kaibigan daw guys, ito po, si ex-president Duterte, sa totoo lang guys, mahihirapan po talaga sila na hanapin. Ngunit marami ding mga tao na naghahabol sa kanya dahil po ay yung ICC yun na po talaga ang naki-appeal diri og gukod. Kaibigan, ano po ang babala po niyo sa mga tao ngayon po na makapanood dito? Ipagdasal po natin guys na sana walang madadamay nito ha. Kasi meron pong prediction sila kaibigan na 2025 magkakagulo yung ating bansa. Kaya ang natuklasan ni kaibigan dito, kung sakali man na makuha si tatay dito, napaka delikado po talaga yung natuklasan ni kaibigan. Maraming mga taong makikisali dito guys sa gulo, no? Maraming makipaglaban dito. Ang problema lang po dito, yung kapwa natin mga Pilipino, yun pa ang magsalpukan. Kaya sana po kaibigan, matulungan mo po kami na sana po ay kung ano man po ang pag-aresto kaya President Duterte, sana po walang madugo, no? Sabi ng ating kaibigan, ito lang po, maghanda lang po talaga. Kung ano man po yung gagawin po ng mga otoridad doon sa Davao, dapat po yung mga tao hindi po magbigay po ng mga hindi magandang ipinapakita po na mga masamang gawin. Huwag po kayo magpapadala. Kasi po yung mga problema ay masosolve po yan sa pamamagitan po ng magandang usapan o ano man po ang dapat gawin dito. Kaya sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, huwag po kayong matakot at huwag po kayong magpanik. Kasi po kung ano man po ang dinadaanan ng ex-president, alam po niya yan kung ano po ang kanyang maisusukli po doon sa harapan po ng mga ICC, no? Kasi matalino si Duterte guys, yun po. Pero kaya lang delikado po si tatay dito, naiipit po talaga siya. Ito po yung nakita ng ating kaibigan. Natuklasan ni kaibigan, napakarami talagang mga traidor din, no? Sa totoo lang guys, bawal po talaga na tayo, no, yung sinasabi na pumatay ng tao, bawal po talaga yan. Yun po, doon po talaga nagkakamali po. Meron po tayong batas para po yung batas na lang ang ngunit napakasakit lang talaga ito guys na mangyari na ito pa, no? Matanda na po si tatay tapos ganito ang kahinatnan po niya. Nakikita natin kaibigan guys, hindi maganda po. Napakaraming trader po dito, no, naghahabol po sa kanya. Kaibigan, oo nga, sabi na ating kaibigan, kapag ang problema dito sa ating bansa, kapag hindi ito maiayos, hindi ito
ma-solve, yung ICC po talaga ang tutulong dito para po ay magawa ang batas. Kaya respetuhin na lang po natin yung batas. Sana po yung mga tao maka Duterte, no, magdasal lang po tayo para hindi po lumala. Magsalpukan lang po talaga yung mga Pilipino dahil po dito marami po mga tao talaga na naghabol din para po tumagilid lalo po yung mga Duterte. Alam po nila ang mangyayari po dito sa atin, no? Kasi po magiging presidente pa rin ang mga Duterte, guys. Yun po ang sinasabi po ng ating kaibigan noon, no? Kahit pa anong gagawin po nila, mas lalo na ngayon ang ginagawa po nilang paghihigpit ay nasa alanganin pa. Yun po, sana po ay walang madamay po dito. Kung maari, masuburin din na lang si tatay na wala pong madadamay dito, kaibigan. Ano pong payo po niyo sa mga tao ngayon makapanood? Maghanda na lang po lahat po ng mga supporters ng Duterte. Dapat lang po tayo na ipaubaya na lang po natin sa batas kung ano man po ang kanilang kagustuhan. Kasi po kapag ang tao talaga na nagkasala, yun po ang gagawin po ng batas, no? Tutugisin ka kahit gaano ka pakalakas. Kaya dapat po talaga tayo na magtulungan na ipagdasal ang Pilipinas na sana walang madugong mangyayari at wala sanang madadamay pa dito. Kasi lahat po ng bagay, guys, ay kagustuhan po ng Panginoon. Kasi kung may mangyayari talaga na hindi maganda sa kanya, tulad po ng pag-aresto, ibig sabihin niyan ang Panginoon po talaga yung nagpasya, no, kaibigan? Maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga nagpatanong sa atin, sa lahat po na naghihintay kung mahuhuli po ba si tatay. Sa ngayon hindi pa, pero talagang matulad pa rin siya ni Kibuloy, guys. Yun po ang totoo. Kung ano man po ang nadaanan ni Kibuloy na pag-aresto sa kanya, parang ganito yung mangyayari, no? Alam po ng mga tao na si Duterte ay marami ding natulungan, lalo na po sa mga adik, lalo na po sa mga rapist. Alam natin yan, pero kaya lang kapag ang batas pag mali, yun po talaga ang kanyang naaani ngayon. Kaya sana po ay maayos po talaga yung gulo po sa ating bansa para wala pong mga tao na magsasakripisyo ba para lang po ay ipaglaban po ang kanilang pagmamahal po doon sa mga Duterte, no? Sa lahat po ng mga makapanood sa atin, ito lang po ang masabi na ating kaibigan. Alam po daw niya nalungkot kayo, pero marami din pong natuwa. Marami din yung natuwa, guys. Yung mga tao na ayaw po sa mga Duterte. Yun po. Yung mga nasa Senado po ngayon na mga nakipagkalaban sa mga Duterte, sobrang tuwa na ngayon. Mula na nakita nila na napakaraming mga Kasi po pa yung mga kapulisan natin, libre yan para mag-aresto po dito. Libre yan. Ticket, libre, pamasahe para po ay kung sino man po yung sasali na manghuli sa ex-president. Yun po talaga ang totoo. Napakarami po talagang mga tao na traitor din. Kaya salamat po, kaibigan